beloved Boss Mike Cervera. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amantako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Anyway mga kababayan, eto na nga. Ay nako, talaga naman walang katapusan talaga ang panglilin lang. Siyempre, wala naman tayong magagawa sa mga mahihina talaga yung ulo. Diba? Kapag ka mahina ulo, kapag ka talagang hindi maintindihan at hindi nag-google mga kababayan, sa bawat mga napapanood nila, pinaniniwalaan nila kung legit, kung ito'y scam, kung ito'y puro panloloko lang, wala, maliligaw talaga ang lahat. Anyway, marami na rin ang mga naliwanagan nung panahon nga na itong si Kulaong nakulong, 'di ba? Eto na. May napanood akong video na pinasa sa akin na ito daw si Norman Kulaong sinasabi niya na ano daw na isara yung kanyang mga bangko. Kasi nga daw pinasara ng SEC, etcetera, o kung ano-ano pinagsasabi. Siyempre merong second emotion yung kanyang aso. Mga kababayan. Wag na natin patagalin. Panoorin niyo na ng tayo'y makapag-reaction dito nga sa video na 'to. At ibubuko ko sa inyo kung paano kayo nililinlang ni Gusin. Pasok! Naperwisyo ako lahat ng bangko ko yung sinarado. Di ba? Hindi ko humalaman sa inyo kung sino ang nagbabayad sa inyo. Pero dapat, lahat ng Pilipino may pantay-pantay na karapatan. Pantay-pantay na karapatan sa paglilitis, pag-iimbestiga, paghahanap ng katarungan, at paghahanap ng tama. Di ba? Ay hindi Ang ginagawa nyo baka nga kasabwat pa kayo di ba? Baka mayroong isang taga-sek na galit sa akin, ay gawin ka natin to para maperwisyo. Pinerwisyo nyo yung buhay ko O gaano kayo kawalang ya? Taong gobyerno pa naman kayo. Taong gobyerno kayo, paano pa magtitiwala ang isang individual na walang kakayahan sa mga katulad yung nasa kapangyarihan, kung kayo mismo ang gumagawa ng kawalangyaan? Di ba? Correct. Yan taga-Security and Exchange Commission, sinira niya ng buhay ko walang hiya yung mga yan. Bago nagpunta ang abogado ko, wala. 3 taon, 3 taon na, wala pa silang resolution. Abay, maglabas kayo kung talagang totoo yan, ilabas nyo lahat. At para alam ko kung anong gagawin ko, di kami makakapagsampa sa korte. Diba? Hindi ko sana ito bubuksan. Nainis na ako may nagtanong din Totoo naman talaga yan. Walang hiya naman talaga yan, mga yan. Totoo. Di ba? Wala sa katwiran yung mga yan Kumbaga, abusado kayo sa mga tungkulin na... Abay, parang tuloy naiingganyo akong sumabak sa politika at nang pag ako'y nanaloy, sisibaking ko lahat ng mga hinayupak na are mga tinamaan ng lintik na are. Diba? Pero ayoko na. Kaya lang gusto lang natin dito magkaroon ng tama at pantay-pantay na paglilitis. Pantay-pantay na oportunidad na ipaliwanag ang kanilang mga sari-sarili. Ay hindi May complainant daw na itinayo ko daw yung Francis Leo Marcos Family Club at nagsusulisit daw ng mga pera sa publiko. Ay gunggong ka. Gunggong kayo. Is easy sila. Dapat alam nila kung SEC kayo. Dapat alam nyo na meron. Nagtatanga-tangahan lang sila, boss Para lang makapagperwisyo ng tao Alam mo yun? Paano ko itatayo yan lintik na Francis Leo Marcos Family Club? Ako'y nakakulong ng mga panahon na yan. Na lang tayo.
Ay nako, eto namang si ano, yung aso niya, second emotion lagi. Oo nga, correct. Oo nga, tama. Paano nga naman, 'di ba? Mga gano'n yung mga banat niya, no? Mga kababayan, hindi sa mga mahihina ang pangunawa pagdating dito kay Kulaong kasi nga nabulag kayo sa pakitang tao na pagtulong kuno, ha? Eh talagang kung isasara niyo yung isip niyo at dun hanggang dun lang kayo, eh talagang malilin lang kayo habang buhay na. Ayun mga kababayan, eto na, sinabi niya na paano daw niya itatayo ang yung FFCI na yun na nga, eh nagkaroon nga ng ano ng issue. Itong sinasabi niya na paano nga daw niya naman itatayo, 'di ba? Yung FFCI, eh nakakulong siya nung panahon na yan. 'Di ba? Tama naman na nakakulong, at least aminado na nakakulong. Kaya mga kababayan, kung inyong iisipin, 'di ba, yung sinasabi niya at tinatanggi niya na hindi siya yung nagtayo niyan. Ibig sabihin, wala siyang kinalaman sa pagtatayo ng FFCI. Yan yung ano, yung family club kuno-kuno. Oo. Ngayon mga kababayan, isipin nyo rin, eh nakatakbo nga itong senador na nakakulong eh. Yung pa kayang magtayo ng isang grupo, nakatakbo nga eh. Sino nag-ayos ng mga dokumento mo? Di ba? Si yan kasama mo, di ba? Yung matandang aso. Di ba? Yan yung yan yung maaring nag-aayos niyang mga yan. Mag-iimbestiga. Sige na. Security and Exchange Commission, ako na mag-iimbestiga. Eto na ngayon yung tinatanggi niya na wala siyang kinalaman o hindi siya nagtayo ng FFCI, mga kababayan. Eto yun. Pakinggan nyo maigi kung paano kayo linlangin. Pero hindi kasi yan ang tutumbukin natin. Ibubuko lang natin yung kasinungalingan niya. Pero hindi yan yung ipapaliwanag ko sa inyo. Mas may importanteng akong ipapaliwanag. Hirap yung kapayuan rito. Ayun. Andali eto mga kababayan ang kausap niya dito si Nasukir. Para i-confirm niyo, tanungin niyo si Nasukir kung legit itong audio record na to o hindi. Anyway mga kababayan, sabi ko nga, napakadaling linlangin ng mga mahihina ang ulo. Yung mga tamad mag-research, yung mga uto-uto. Madaling linlangin yung mga yan. Na yun yung market ni Norman Colaong. Di ba? Pakinggan ninyo mga kababayan Pasok. Ibibigay ko pa rin yung FFCI sa inyo, sa'yo. Pero ibahin mo, gawin mo naman Pilipino family. So, ginawa ko pa. Ako pa rin ang nakasort niya. Kumbaga, ang tawag dyan, covert operation na. Okay. Hello? Yeah. Naririnig kita. Malinaw, boss. Malinaw. Akin yan. Ako talaga nag-isip yan. Sinabi ko kayo doon, hindi pwedeng hindi natin magawa yung FFCI kasi diyan tayo sinira, kaya kailangan makabangon tayo. Kaya nung biglang nagkaroon tayo ng sex registration yan, nagwala sila. Bakit tayo nagkaroon ng sex registration, di ba? At least naitayin mo natin yan talagang FFCI. Mahirap yung kapayuan rito. Ayun. Maliwanag mga kababayan. Maliwanag. 'Di ba? Para himay-himayin ko yung sinasabi. Himay-himayin natin. Pasok ulit. Ibibigay ko pa rin yung FFCI sa inyo, sa'yo. Pero ibibigay ko pa rin yung FFCI sa inyo, sa'yo. Pinatutungkulan niya sa inyo, sa'yo. Okay? Kay Nasukir, kung hindi ako nagkakamali si Nasukir yung nasa kabilang linya. Tapos, kung ibibigay niya, ibig sabihin pag-aari niya. Kasi wala namang tao na magbibigay na hindi mo pag-aari. Kundi ibibigay niya Di ba? Bibigay niya, sa kanya galing. Sa kanya galing, pag-aari niya. Okay? Gawin mo naman Pilipino family. Ayan, gawin nyo namang Filipino family para naman, ano yun? Ganun pa rin. Di ba? Para kunyari, nagpalit. Kunyari, nagpalit. Ay, nako. So, ginawa ko pa. Ako pa rin ang nakasort niya.
Kumbaga, Ano? Siya pa rin ang? Ulitin natin ha. Mahina. Lakasan natin ha. kumbaga, ang tawag dyan, so, ginawa ko pa. Ako pa rin ang nasa board niya. Kumbaga, Ano? Dali. Mahina eh. Lakasan mo pa nga. Yan. so, ginawa ko pa. Ako pa rin ang nasa board niya. Kumbaga, ang tawag dyan, covert operation na. Okay. Hello? Oh, yeah. Naririnig mo ako? Naririnig kita malinaw, boss. Malinaw. Ano yung sinabi niya? Kinain yung letra eh. Anyway, sige. Tuloy natin. O, naririnig daw siya. O, game. Akin yan. Ako talaga nag-isip yan. Oh, ang akin dyan, ako talaga nag-isip dyan. Maliwanag, mga kababayan. Tapos sasabihin niya, paano naman daw niya itatayo? Eh, nakakulong siya. Di ba? Oh, ayan, mga kababayan. Ha? Pag hindi nyo pa naintindihan yung panlilinlang na, hindi ko na alam kung ano yung pwedeng itawag natin sa mga taong naniniwala rito. Game. Oh, di ba? Sinabi ko kayo doon, hindi pwedeng hindi natin magawa yung FFCI kasi diyan tayo sinira, kaya kailangan makabangon tayo. Kaya nung biglang Ayan ha. Sinabi niya daw kay Dog. Dog ba yun? Dog daw eh. Dog o yung dong? Dong. Oh, basta. Oh, kahit alin doon. Parehas lang yun eh. Dong. Parehas lang yan. Di ba? Oh, sinabi daw niya na hindi pa pwedeng magawa. Oh, maaaring hindi maitayo itong FFCI. Sinabi niya yung kay alam niyo naman si Dog. Dog ba? Meron ako dog. Oo, yung dog ko, utusan kahit ano utos ko, sumusunod. 'Di ba? Minsan nga pinakain ko ng echas, kumain eh. Ganon din yung dog niya. Kahit ano iutos, susunod. Anyway, ito na mga kababayan. nagkaroon tayo ng SEC registration yan, o nagwala sila, bakit tayo nagkaroon ng SEC registration, di ba? Ayan. Nagwala daw sila kung bakit daw sila nagkaroon ng sex tuloy. SEC registration. Oo, di ba? Alam mo mga kababayan, wag na natin ituloy ito. Maliwanag na dyan na talagang nagsisinungaling. Nagsisinungaling si Norman Gusgusin. Di ba? Maliwanag yan mga kababayan. Kaya kung kayo patuloy pa rin na naniniwala dyan, wala na tayong magagawa. Sabi ko nga, bahala kayo sa buhay nyo. Magpaparo din na lang kami. Di ba? Oo, at saka yung pinapalabas naming parody, thank you naman sa natutuwa at napapasaya namin kayo. Na-appreciate nyo yung ginagawa namin. Maraming salamat po doon. Pero bago ang lahat, kasi hindi ko na i-upload dito yun hindi ko na i-upload dito. So mga kababayan, dito ko na i-upload sa channel na to. Lakihan natin. Yan. Diyan po, dito sa Anino TV. Opo, paki-subscribe na rin. Ito ay bagong channel ito. Maraming mga kung ano-anong samot-saring mga diyan pinopost mga kababayan na lang, syempre subscribe nyo na din. Di ba? Oo. Naging masaya kayo, nabigyan kayo ng kasiyahan ng mga video diyan, i-subscribe nyo na, i-share nyo na rin. Di ba? Ganun lang 'yon. So, para hindi mahaluan itong channel natin ng mga ganyan at focus na tayo sa usaping kalokohan sa mga gobyerno natin, sa mga leader natin, puro yun na lang ang i-upload natin. Mga kababayan, Anino TV. Yan po yung mukha. Si Chucky. Baka makalimutan nyo. Anyway, mga kababayan. Ulitin ko. Dito na i-upload yung series. Yung Norman Gusgusin parody. Dito sa Anino TV, mga kababayan. Huwag nyo pong kakalimutan yan. Diyan na po namin i-upload. Okay? Okay, mga kababayan, balik tayo dito sa topic na to. Di ba? Na-perwisyo ako lahat ng bangko ko yung sinarado. Di ba? Okay.
Mga kababayan, yan sinabi niya na naperwisyo daw siya at lahat ng bangko niya daw ay sinarado. Eto yan ha. Malamang etong si idol ninyo. Ito ay meron na namang meron na namang palabas. May palabas na naman to na maaaring ito ay may mga nautangan o atraso na ginagawang dahilan ang SEC. Yan ha, ang SEC para takasan na naman yung kanyang mga atraso. Ganyan kagaling ang utak niyan pagdating sa kalokohan, mga kababayan. Kaya sinasabi ko sa inyo, mag-ingat-ingat kayo. Okay lang yan, sige. Given, may binibigay na bigas. Kunin nyo yung bigas. Pero kapag hiningaan na kayo ng pera, abay, teka muna. Diba? Kasi, alam nyo, mga kababayan, sa bagay, sasabihin ng iba, wala ka naman pakialam doon, pera naman nila yun. Tama nga naman, 'di ba? Tama nga naman. Kaya lang nga may mga taong mga nalilinlang, 'di ba? May mga taong mga alam mo 'yon kung maniwalay kala mo'y santo na itong tao na ito. Pero sa kabila ng lahat niyan, yung nasa likod niyan, makikita nyo naman sa screen. 'Di ba? Makikita nyo sa screen kung sino nasa likod. Yan po yung nasa likod niyan. Bukod pa dun sa aso. Ha? Bukod pa doon sa aso na kinakalabit-kalabit niya. Mga kababayan, sana'y naliwanagan kayo dito sa ating content na to, sa ating video na to, nang sa ganun naman ay, alam nyo yun, mabawas-bawasan pa. Actually, wala na halos yung wala na yan yung mga naniniwala dyan. Konting-konti na lang yan, kaya lang gusto nating sairin. Diba? Masasaid natin yan. Bakit? Syempre, alam nyo, hanggat may mga taong naluloko, dapat, pinapaliwanag natin kung ano yung totoo. Hindi yung, alam nyo yun? Pansin nyo ba? Ito napansin nyo ba? Sa lahat ng mga basher niya, ako lang yung hindi niya mabanggit. Bakit? Magtaka na kayo! Magtaka na kayo. Ako lang yung hindi niya mabanggit-banggit. Bakit kaya? Ano ba? Neighbor? Neighbor kami niyan Paano ako mababanggit niyan? Diba? Muli! Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.